Ang Pilipinas ay tumanggap ng donasyon ng 13 pinakamalakas at pinakamalaking retiradong barko mula sa US. Sa isang maaraw na umaga ng Hunyo noong 2024, isang engrandeng seremonya ang isinasagawa sa Naval Base sa San Diego. Nagtipon ng mga tao, isang halo ng mga tauhan ng militar, mga opisyal ng gobyerno, at mga nasasabik na sibilyan, lahat ay naroroon upang saksihan ang isang makasaysayang kaganapan, ang donasyon ng retiradong guided missile cruiser na USS Chancellorsville, CG-62 sa Republika ng Pilipinas. Ang USS Chancellorsville, isang Ticonderoga-class cruiser, ay nagsilbi sa United States Navy na may pagkakaiba sa halos 4 na dekada. Pinangalanan pagkatapos ng labanan ng Chancellorsville, ang sasakyang ito ay kilala sa mga advanced na sistema ng labanan at lumahok sa maraming kritikal na misyon sa buong mundo. Ngayon, nagsimula na ito sa kanyang huling paglalakbay, hindi sa isang scrapyard, ngunit sa isang bagong kabanata ng serbisyo sa Philippine Navy. Si Admiral Jonathan Myers ay nakatayo sa podium, ang araw ay kumikinang sa kanyang mga medalya. Ngayon, nagpaalam kami sa isang matandang kaibigan, simula niya, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa damdamin. Ang USS Chancellorsville ay naging isang simbolo ng lakas at katatagan, isang tagapagtanggol ng kalayaan at kapayapaan. Ito ay may malaking pagmamalaki, at isang pakiramdam ng pagkakaisa, na aming inilipat ang kagalang-galang na barkong ito sa aming mga kaalyado, ang Pilipinas. Naway magpatuloy itong maglingkod ng may karangalan. Sa tabi niya, tumango si Admiral Vicente Diaz ng Philippine Navy bilang pagsang-ayon. Siya ay isang matangkad, mabagsik na figura, ang kanyang uniforme ay malinis. Para sa kanya, ang paglipat na ito ay higit pa sa isang kilos ng mabuting kalooban. Ito ay isang makabuluhang pagpapahusay ng mga kakayahan sa pandagat ng Pilipinas. Bilang isang archipelagic na bansa, matagal nang hinangad ng Pilipinas na gawing moderno ang kanyang naval fleet, at ang pagkuha ng barko, tulad ng Chancellorsville, ay isang malaking hakbang. Ang seremonya ay pinaghalong tradisyon ng mga Amerikano at Pilipino. Ang bandang US Navy ay tumugtog ng Anchors Aweigh, na sinundan ng pambansang awit ng Pilipinas, Lupang Hinirang. Nagkaroon ng mga talumpati, pagpupugay, at panghuli, ang simbolikong paglilipat ng gulong ng barko mula kay Admiral Myers patungo kay Admiral Diaz. Nagpalakpakan ang mga tao, na nakunan ang sandali gamit ang mga smartphone at kamera. Sa pagtatapos ng seremonya, inihanda ang Chancellorsville para sa paglalakbay nito sa Pacific. Ito ay isang mapait na sandali para sa mga tripulante nito, na marami sa kanila ay gumugol ng maraming taon sakay ng cruiser. Si Teniente Sarah Thompson, ang opisyal ng pagpapatakbo ng barko, ay may magkahalong damdamin. Ito ay tulad ng pagpaalam sa isang matandang kaibigan, pag-amin niya, habang nakatingin sa matayog na superstructure ng barko. Ngunit ang pag-alam na ito ay patuloy na maglilingkod, at sa ganoong malaking kapasidad, ginagawang mas madali. Ang paglalayag ng Chancellorsville sa Pilipinas ay masusing binalak. Maglalayag ito sa ilalim ng utos ng pinagsamang tripulante ng US, Philippine, na tinitiyak ang maayos na paglipat at pagbibigay ng hands-on na pagsasanay para sa mga bagong tripulante ng Pilipino. Si Kapitan Roberto Mendoza, isang batikang opisyal ng hukbong dagat ng Pilipinas, ang napiling manguna sa barko sa sandaling makarating ito sa karagatan ng Pilipinas. Ginugol niya ang mga araw hanggang sa pag-alis na pamilyar sa mga advanced na sistema ng cruiser, na tinulungan ng mga tauhan ng Amerikano. Ang paglalakbay mismo ay hindi mabagal ngunit mabagsik. Habang tinatahak ng cruiser ang mga alon sa Pasipiko, ang mga alaala ng mga nakaraang misyon nito ay tila umaalingaw-ngaw sa mga bakal na koridor nito. Mula sa maigting na mga araw ng Cold War hanggang sa kamakailang mga salungatan sa gitnang silangan, ang Chancellorsville ay naging tahimik na saksi sa kasaysayan.
Ngayon, tumulak ito patungo sa kinabukasan na kaakibat ng seguridad at kaunlaran ng Pilipinas. Nang sa wakas ay dumating ang Chancellorsville sa Manila Bay, sinalubong ito ng saya at saya. Ang hukbong dagat ng Pilipinas ay nag-organisa ng isang engrandeng pagsalubong, na may mga barkong nakahanay sa daungan, ang kanilang mga tripulante ay nakatayo sa atensyon. Ang mga ferryboat ay nag-spray ng mga arko ng tubig sa hangin, at isang banda ng militar ang tumugtog ng masiglang martsa. Sa baybayin, iwinagayway ng mga tao ang mga watawat ng Pilipinas, na nagbubuni, habang dumaong ang marilag na cruiser. Naroon si Pangulong Maria Santos ng Pilipinas upang batiin ang barko. Sa kanyang talumpati, binigyang diin niya ang kahalagahan ng sandaling ito. Ang pagdating ng USS Chancellorsville ay tanda ng isang bagong panahon sa ating kakayahan sa hukbong pandagat. Ito ay isang patunay ng walang hanggang pagkakaibigan at pakikipagtulungan ng Pilipinas at Estados Unidos. Ang barkong ito ay magiging tagapag-alaga ng ating mga katubigan, simbolo ng ating soberanya, at isang bikon ng aming ibinahaging pangako sa kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Ang Chancellorsville ay muling binyagan bilang BRP Jose Rizal, na ipinangalan sa pambansang bayani ng Pilipinas. Ito ay isang angkop na pagpupugay, na sumasagisag sa parehong bagong misyon ng barko, at sa malalim na makasaysayang ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa. Ang mga tripulante ng Pilipino, na ngayon ay ganap na sinanay, ang pumalit sa mga operasyon ng barko, at ang Chancellorsville ay nagsimula ng kanilang bagong buhay sa ilalim ng isang bagong bandila. Para sa marami, ang donasyon ng USS Chancellorsville ay higit pa sa paglilipat ng isang asset ng militar. Ito ay isang kilos ng mabuting kalooban, isang pagpapatibay ng mga alyansa, at isang pangako sa kapwa-seguridad sa isang lalong komplikadong mundo. Sa paglubog ng araw sa Manila Bay, ang bagong binyagan na BRP Jose Rizal ay tumayo bilang isang patunay ng matatag na samahan ng Estados Unidos at Pilipinas, na handang harapin ang mga hamon ng bagong panahon.